ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pag-ibig na hindi agad nabubura. Mga klase ng pag-ibig na lagi mong babalikan sa tuwing matatahimik ka at maaalala ang nakaraan. Ikaw kabarangay, sino nga ba ang pag-ibig na hindi mo magawang makalimutan? Dear Papa Dudut, naalala mo pa ba ang unang nagpatibok ng puso mo? Kasi ako, oo. Ako nga pala si Jerry, 35 years old at gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ng first love ko. Siya si Mitch, mas matanda siya ng 5 taon sa akin. Pero hindi naging hadlang ang aming mga edad para magkaroon ng katuparan ang aming pagmamahalan. 18 anyos ako nang una ko siyang makita. Kabatch at katrabaho siya ng ate ko. Minsan ay inimbitahan siya ni ate nila sa bahay namin. Iba na agad ang naramdaman ko nang magtama ang aming mga mata. Nakatambay sila noon sa sala at ando naman ako sa kusina, Papa Dudut. Kitang-kita namin ang isa't isa. Panay ang sulyap niya sa akin at iba ang sulyap na yon. Palihim din niya ako giningitian tuwing tumatalikod si ate sa kanya. Ako naman ay panay ang daan ko sa sala kahit wala naman akong pakay doon. Nakahalata nga si ate nila at namula ako sa hiya nang tanungin ni ate kung bakit ba ako daan ng daan sa sala. Napangiti na lamang si Mitch. Doon na nawala ang hiya ko bigla. Sa mga sumunod na araw ay napadalas na nga ang pagdalaw ni Mitch sa bahay namin, Papa Dudut. Mas lalo tuloy akong nagkagusto sa kanya. Doon na rin kami nagsimulang maging malapit. Kinuha niya ang number ko at agad ko naman yung ibinigay. Inabangan ko ang pag-text niya sa akin at nung nakatanggap na ako ng text sa kanya ay nagtuloy-tuloy na ang usapan namin, Papa Dudut. Doon na nagsimula ang love story namin. Niligawan ko siya at sinagot niya ako. Nilihim namin yon noong una dahil hindi namin alam kung paano ipapaliwanag kay ate nila na kami na. Nahuli lamang kami nang mabasa ng ate nila ang love letters na pinapadala sa akin ni Mitch. At ang mga love letter na yon ay tinago ko pa rin kahit na nagkahiwalay na kami at kahit na lumipas na ang ilang taon. Nasa kwarto nga ako at naglilinis nang makita ko ang isang maliit na karton na nasa pinakatagong at pinakailalim ng cabinet ko. Doon nakatago ang mga love letter ni Mitch sa akin noong araw. Binasa ko ang mga yon at muli na naman akong nahuli ni ate nila na nakangiti habang hawak-hawak ang mga yon, Papa Dudut. Jerry, tama ba yung nakikita ko? Yan ba ang mga love letter ni Mitch sa'yo noon? Ate Nila naman, bigla ka naman sumusulpot dyan. Nakakagulat ka. Sagutin mo muna kasi yung tanong ko. Oo nga, love letters nga to ni Mitch sa akin noon. Sabi ko na kulay pa lang ng papel, alam kung sa kanya na yan galing. Pink kasi ang papel na ginagamit niya pag sinusulatan niya ako ng love letter. At ikaw naman, blue na papel. Paano mo nalaman? Kala mo ba ikaw lang ang nahuli ko? Hoy, nahuli ko rin kaya si Mitch na binabasa mga love letter mo. Nakangiti ba siya? Kinikilig? Ginajudge ang grammar ko?
Hoy, bakit parang interesado ka pang malaman? Ang tagal nyo nang hiwalay. Masama bang ungkatin ng past? Kung hindi naman makakatulong sa present, bakit pa? Gusto ko lang naman malaman. Closure, kumbaga. May naalala naman ako sa closure na yan. Ang talas talaga ng memory mo kahit 40 ka na ha. Hoy, para sabihin ko sa'yo, naaalala ko pa lahat na nangyari sa inyo ni Mitch. Ako kaya ang sumbungan niya ng mga kapalpakan mo. Pumalpak ako sa kanya? Hihiwalayan ka ba niya kung hindi? Ang sakit naman. Totoo naman kasi Wala na ako ibang ginawa kundi makinig sa mga reklamo niya sa'yo. Ako nga nagsabi na iwan ka na niya Sabi ko na kasalanan mo talaga kung bakit kami natapos. Ako nga yung nagsabi sa kanya na makipaghiwalay na sa'yo. Ate naman. Wait naman kasi, hindi pa kasi ako tapos. Sinabi ko yun sa kanya pero ayaw niya. Hindi ka raw niya kayang iwan. Mahal na mahal ka kaya ni Mitch noon. Talaga? Sinabi niya yun? Kinilig ka naman. Nagtataka lang ako. Kasi kung mahal na mahal niya ako, bakit bigla niya akong iniwan nun? Ganun naman talaga Hindi porket mahal ka, hindi ka naiiwan. Nasaktan din kaya siya nung iniwan niya ako? Hindi porket siya ang nang iwan, hindi na siya nasaktan. Kung alam mo na kung paano ko siya kinomfort nung gabing nakipag-break siya sa'yo. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Di sana umabol pa ako sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit siya nakiusap na wag kong sabihin sa'yo kasi alam niyang hahabulin mo pa siya. Kapatid mo ko, dapat sa akin ka pumanig. Dapat doon ka sa alam mong makakabuti sa akin. Tama naman, doon ako sa makakabuti sa'yo. Kaya nga hindi ko na rin sinabi sa'yo Nakita mo kung paano ako nasaktan at nasira nung iniwan niya ako. Yun yung isang bagay na kailangan mong pagdaanan para maging matatag ka. O diba matatag ka na ngayon? Pero natanong mo ba kung masaya ako? Choice naman natin maging masaya Ikaw lang naman tong pumipigil sa sarili mo na gawin yon. Ang higpit pa rin kasi ng hawak mo sa kanya. Ang tagal niya nakawala sa'yo Nakabitiw na ako sa kanya no. Talaga ba? Bakit hindi ka na nagkaroon ng karelasyon pagkatapos ni Mitch? Hindi lang ako interesado sa mga nakikilala ko. Sus! Okay Mitch ka pa rin talaga interesado. Ano ba ang hula ko kung bakit ako iniwan ni Mitch noon? Sabi nila, age doesn't matter, hindi ba? Sa amin naman ni Mitch ay wala naman talagang kaso ang kaibahan sa edad namin. Hindi naman ako minor de edad nang maging kami. Oo, at 5 taon ang tanda niya sa akin pero hindi yon nahalata sa amin, Papa Dudut. Magaling kasi kaming magdala. Pero hindi yon nakita ng ibang tao sa paligid namin. Mga taong ayaw sumuporta at gusto lang lagi ang mangpuna. Sa mga unang buwan namin na magkarelasyon ay marami ang nagtaas ng kilay sa kung bakit ako ang pinatulan ni Mitch. Bakit daw parang naghanap lamang siya ng batang kapatid. Sinasabi nila na kapag tumagal daw ay ipagpapalit ko siya sa mas bata sa kanya. Nung una ay nagagawa lang namin yon na pagtawanan pero nang tumagal at paulit-ulit na ay narindi na ng tuluyan si Mitch. Dahil nga sa patong-patong na mga nang-i-issue sa aming dalawa ay naapektuhan na ng tuluyan si Mitch. Kaya kahit konting pagkakamali ko sa relasyon namin ay lagi na lamang niyang pinagdidiinan ng mga yon at pinapansin. Nung una ay sinubukan ko namang unawain dahil alam kong higit kanino man ay siya ang pinaka-apektado. Kaya lang papadudot ay napapagod din ako at nauubos ang pasensya tulad ng ibang tao. Umiiwas na ako sa kanya sa tuwing mainit ang ulo niya sa akin dahil sa mga maliliit na bagay at pagkakamali ko. Doon siya mas lalong naggalit sa akin. Gusto ko lang namang makaiwas sa away namin pero minasama ata niya ang mga yon. Iyon ata ang naging dahilan para hiwalayan niya ako. Ata. Hindi ako sigurado dahil hindi naman niya klinaro sa akin noong tinapos na niya ang relasyon namin, Papa Dudut. At kahit lumipas na ang ilang taon ay hindi pa rin yun naging klaro sa akin. Hoy, Ate Nila! Bakit mo binubuklat yung yearbook mo ng high school? Masama ba? Ikaw nga binuklat mo yung mga love letter ni Mitch sa'yo Ginudge ba kita? Oo kaya,
Eh di sorry. Ikaw kasi, na-curious ako bigla sa past. Napahanap tuloy ako sa yearbook ko. Dami mo sigurong naaalalang memories, no? Ilang libo ka mo. Para akong bumalik sa pagkabata eh. Bigla ako naalala yung ex mo. Patingin nga ng picture niya. Si Ramon? Ay naku, wala na rito, ginupit ko na. Walang lugar mga manloloko sa yearbook ko, no? Bitter ka pa rin ba? Ilang taon na rin naman. Patawarin mo na. Tanungin kita, kapag nalaman mo bang niloko ka ni Mitch noon, mapapatawad mo ba siya? Teka, niloko ba niya ako? Hypothetical question lang naman kasi, ano ba? Hindi nga. Niloko ba niya ako? Kaya ba niya ako iniwan? Ay, hindi kanya niloko, no? Seryoso siya nun sa'yo. Kahit na ang daming pogi at kaedad niya ang lumapit sa kanya dati, ikaw pa rin ang gusto niya. Hindi ko nga alam kung anong meron sa'yo, bakit baliw na baliw si Mitch sa'yo noon eh. Ikaw lang naman tong walang bilib sa kapugian ko eh. Mas bilib ako sa kayabangan mo. Huwag ka nga masyadong bilib sa itsura mo. Kung alam mo lang kung gaano kagwapong naging boyfriend ni Mitch nung high school kami, no? Manliliit ka talaga na parang pasensya ko sa'yo. Thank you sa pangdadaw ng confidence ko ha. Mabuti ka talagang ate. Galing! Binabagsak ko lang yung kayabangan mo. Aba. Patingin nga ng mga naging boyfriend ni Mitch dati. Ako ang husga. Wag na. Baka lalo ka lang manliit. Patingin na, dali. Ah, sige. Gusto mo talaga, ha? Oh, sige. Oh, ito. Nakikita mo tong tisoy na to. Valedictorian namin nung high school to. At siya rin ang first love ni Mitch. Teka, lugi naman ako dyan. First love yan eh. Tsaka mas gwapo sa'yo to, no? O ngayon, kumusta ang pagkabilib mo sa sarili mo, ha? May natitira pa ba? Wala naman sa itsura pag nagmamahal ka. Sabay kabig ka ng ganyan ngayon. Pero matanong ko lang, sino sa tingin mo yung mas minahal niya sa amin? Gusto ko sanang durugin ka pero… Ikaw yung mas minahal ni Mitch. Paano mo nasabi? Tisoy yan tapos matalino pa. Eh ako, parang dumi lang ako sa kuko ng lalaking yan. Asa na ngayon yung inilalaban mo na wala sa itsura ang pagmamahal? Bigla ako nanghina nung pinakita mo sa akin yung itsura ng first love niya eh. Hindi ka dapat makaramdam ng ganyan. Kasi kung alam mo lang kung paano ka ikwento ni Mitch sa akin. Ibang ningning na mga mata niya kapag ikaw ang binabanggit niya. Sa tingin mo ba, naaalala pa niya ako? Eh ikaw, naaalala mo pa ba siya? Nitong mga nakaraan, napapadalas. Hindi man kasing dalas mo, sumasagi ka pa rin sa isip niya. Sumasagi nga rin kaya ako sa isipan niya. Paano kaya niya ako naiisip? Sino kaya ang kasama niya noong naiisip niya ako? Ang dami kong tanong noon dahil sa sinagot ni Ate Nila sa akin. Pero hindi ko yon sinabi sa kapatid ko, Papa Dudut. Tumahimik na nga lang ako at pasimpleng nagbiro na mas maapil ako sa naging boyfriend ni Mitch noong high school. Hanggang sa magpalit na kami ng topic at sinarado na rin ni Ate Nila ang yearbook niya. Pagkatapos noon ay iniwan niya ang yearbook sa mesa dahil biglang tumunog ang cellphone niya. Nang makalayo si Ate Nila para sagutin ang tawag ay siya namang pagdampot ko sa yearbook at pagbuklat kung saang pahina nakapaskil ang magandang larawan ni Mitch. Napangiti ako nang mapunta sa pahina na yon, Papa Dudut. Napakaganda ni Mitch habang suot ang kanyang toga. Kahit nga black and white lamang yon, pero litaw pa rin ang kagandahan niya. Lumabas ang magkabilang beloy sa kanyang maumbok na mga pisngi. Napakaganda ng kanyang pagngiti. Simple lang ang mukha niya at walang halong kolorete. Iyon na yon ang babaeng natutunan kong mahalin ng una kong makilala. Kumusta na nga kaya siya? Muli na naman akong nagtanong sa isipan ko. Ngumiti akong muli nang maalala ko kung gaano siya kaganda at nawala rin ang ngiting yon. Nang maalala ko kung gaano kasakit nang bitawan niya ang mga salitang ayoko na. Dahil doon ay sinarado ko ng muli ang yearbook ni Ate Nila at nilapag yon sa mesa. Tumayo na ako para pumasok sa kwarto ko. Pero napalingon akong muli at sinarado kong yearbook ng ate ko. Tulad ng yearbook na yon ay tuluyan na rin kayang naisara ang love story namin ni Mitch, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinubukan kong hanapin si Mitch sa Facebook. Pero nahirapan akong gawin yon, Papa Dudut, hanggang sa naisipan kong hanapin ang mga kakilala kong kamag-anak niya. Ang pinaka-close niyang pinsan ang una kong hinagilap. Hindi naman ako nahirapang gawin yon at sinubukan kong i-check kung friend dito si Mitch sa kanyang Facebook account. Pero hindi. Kaya naman naglakas na ako ng loob na i-message ang pinsan ni Mitch para malaman kung nasaan na siya. Doon ko nalaman na wala ngang Facebook si Mitch at tanging cellphone number lamang nito ang ibinigay sa akin. Pasimple ko na nga ring inalam kung may asawa na ba si Mitch at laking saya ko nang malaman kong kakahiwalay lang pala ni Mitch sa kanyang naka-live-in. Papa Dudut, wala po akong sinayang na oras. Agad kong tinext si Mitch at nagpakilala. Wala pong isang oras ay nakatanggap na ako ng reply sa kanya. Magiliw si Mitch na nakipag-usap sa akin. Hindi ko pa naman siya nilandi noon. Tinatansya ko pa rin siya, Papa Dudut. Siyempre, galing lamang siya sa hiwalayan at ayoko namang mabigla siya sa pagpaparamdam ko. Kahit sa totoo lang ay nai-excite na akong muling makita kung may pag-asa ba kaming magkabalikan, lalo't pareho na kaming single na dalawa. Kahit naman tinatansya ko na siya noon ay gumawa pa rin ako ng paraan para mabilis kong malaman kung may pag-asa kaming dalawa. Wala akong inaksayang panahon at nakipagkita ako sa kanya para maramdaman kung may pag-asa ba akong muli sa kanya. Maswerteng pumayag naman siya, Papa Dudut. Nagkita kaming dalawa sa dati naming tambayan. Doon yon sa isang bakery na may masarap na bentang peanut butter. Yun ang paborito naming palaman sa malambot na monay na benta nila na sinasabayan namin ng buko juice na maraming yelo. Grabe! Iba talaga ang lasa ng peanut butter dito. Ang creamy, nakakamiss. Sana all namimiss. Masyado akong nakafocus sa lasa ng peanut butter, kaya hindi ko muna papansinin yung pagpapasana all mo. Ang hina ako naman sa'yo. Gusto ko lang namang malaman kung namiss mo rin ako tulad ng pagkamiss mo dyan sa peanut butter. Hindi ko na kailangang sabihin yon. Habang nagpapalaman ako ng peanut butter kanina, bigla akong na-miss nung mga panahong magkasama tayo rito. Lalo kapag malakas ang ulan. Ang sarap kasing tumulala sa bintana habang umuulan. At habang umangata ng monay na may peanut butter. Tapos sasabayan pa ng buko juice na maraming yelo. Tapos nagmamadali na akong ihatid ka pa uwi kasi tumatawag na ang nanay mo. Nirason mo pa ang nanay ko, gusto mo lang naman magbanyo. Ang lakas kasi makasira sa tiyan mo ng peanut butter at malamig na buko juice. Kahit alam kong red flag sa akin ang combo na yon, gusto ko pa rin. Alam mo kung bakit? Kasi alam mong paborito ko ang combo na yon at gusto mo akong sabayan. Kahit masira pa ang tiyan ko. Pwede naman kasing magkape ka na lang kaysa sabayan mo pa ako sa buko juice eh. Masama bang piliin kung makasabay ka sa mga paborito mong pagkain? Ayan, yan na yan. Ang alin? Diyan mo ako nadali. Lagi mong inuuna yung gusto ko kahit makakasama pa sa'yo. At handa akong ulitin yun ngayon. Jerry. Mitch, alam ko kagagaling mo lang sa iwalayan. Hindi naman kita minamadali. Gusto ko lang malaman mo na walang nagbago. Ito pa rin ako. Gusto pa rin kita. Alam mo bang ikaw ang huli ko? Huli? Una't huli. Ang hirap ko bang palitan? Ang hirap mong tumbasan. Wala ka pa ring pinagbago. Kuha mo pa rin ako sa mga ganyang linya mo. Mabuti naman. Akala ko nangalawang na ako eh. Ako nga ata itong nangangalawang na eh. Hindi ko na alam kung paano sasagot sa mga ganyang linyahan mo. Hindi ko na alam paano magpaligaw. Magtulungan na lang tayo sa ligawan. Dapat lang naman. Kahihiwalay ko lang, Jerry eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh. Hindi ka na dapat sumubok ulit. Sumubok na ako sa'yo noon. Ano nangyari? Natalo lang tayo pareho. Natapos lang din. Baka naman iba na ngayon. Ganyan ka kakampante?
Oo, kasi hindi naman tayo pagtatagpuin ng tadhana ngayon kung wala lang to. Pinagtagpo tayo ng tadhana kasi pinilit mo. Kinulit mo pa talaga yung pinsan ko para sa cellphone number ko, ha? Kasi ganun ako kapursigido na may tadhana ka na sa akin ngayon. Pinalagpas kita noon. Hindi ko na ata makakaya kung makakawala ka pa ngayon. Hindi mo siguro ako titigilan hanggat hindi ko binubuksan ang pinto ko para sa'yo, no? Pinto at bintana. Hihintayin kong parehong magbukas. Sa ngayon, pwede bang bintana lang muna? Tumitig si Mitch sa akin at saka nilapatan ng ngiti ang huli kong sinabi. Alam kong umepekto sa kanya mga salita ko, Papa Dudut. Alam ko na kasing sa salita ko siya nadadaan kahit noon pa man. Yun din ang ginamit ko sa panliligaw ko sa kanya at maswerteng nagbukas ang kanyang bintana na sumabay sa kanyang pinto. Tuluyan na niya akong pinapasok muli sa kanyang buhay at buong puso akong nagpapasalamat sa ikalawang tsansa na naibigay niya sa akin para madugtungan ang naputol naming pagmamahalan. Wala akong sinayang na oras habang magkasama kami, Papa Dudut. Hindi ko pinaramdam sa kanya na mali ang desisyon niyang muli akong papasukin sa buhay niya. Minahal ko siya higit pa noon. Pinakita ko sa kanya na sa pagdaan ng taon ay nag-mature na ang pagmamahal ko para sa kanya. At pagkakataong yon, nagtiwala na siya sa akin na hindi katulad noon. Mabilis ang lumipas na mga buwan. Naging masaya kaming pareho at ayon sa kanya yun ang unang beses na naging masaya siyang muli matapos ang hiwalayan nilang mag-asawa. At nagpapasalamat daw siya na muli akong bumalik sa buhay niya dahil kung hindi baka tuluyan na raw siyang nawala ng tiwala sa pagmamahal. Ako raw ang nagpabalik sa kanya ng gana na magmahal ulit. Masaya ako. Masayang masaya. At dahil sa nararamdaman kong yun ay inaya ko siyang magpakasal. Alam kong alanganit lalo't may latak pa ng trauma ang nangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Pero laking gulat ko nang pumayag siya. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Agad kaming nagpakasal at marahil iyon ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Wala na kaming pakialam noon sa sinasabi ng ibang tao na masyado kaming nagmamadali. Hindi na kami muling magkakamali na makinig sa kanila. Dahil nung minsang hinayaan naming magbigay sila ng opinyon sa relasyon namin, kapwa po kami nasira. Kami nagkalayo. Dahan-dahan ka sa pagbubukas ng mga regalo natin, ha? Baka pwede ko pang magamit yung mga karton. Oo naman. Alam ko namang reyna ka ng pagre-recycle. Pati yung mga gift wrapper, ha? Baka pwede ko pang magamit yan pang balot ng ireregalo ko sa mga future wedding na pupuntahan natin. Ang resourceful at wise naman pala nitong napangasawa ko. Anong resourceful at wais? Baka kuripot ka mo. Gusto mo ba pati tong adhesive tape itabi ko? Baka kasi gusto mo pang magkuripot sa pandikit. Hoy, hindi naman ako ganyan kakuripot, no? Ang ate nila mo kaya ang ganyan. Sinabi mo pa. Ito ang niregalo niya sa atin na microwave oven Galing pa sa napanulunan niya sa raffle sa trabaho niya nung Pasko. Hoy, hindi ko alam yan Akala rin niya hindi ko alam. Ito mismo yung nakasiksik sa cabinet namin sa kusina. Huwag mo na lang sabihin na alam na natin. Baka magtampo pa, bawiin yan. Alam mo naman yun. Sobra kung magtampo. Pero wala pa rin tatalo sa'yo. Hoy, hindi ako matampuhin Anong hindi? Hindi ko lang na-replyan agad yung pinadala mong love letter sa akin nun. Nagtampo ka na agad ng 1 linggo. Ang hirap mo pa namang suyuin. Dati yun. Bata pa kasi ako noon. Hindi rin. Masyado ka lang clingy sa akin. Kasi patay na patay ka sa akin. Subukan mong i-deny. Habang tumatagal, pumapalo na sa langit ang kakapalan ng mukha mo, no? Iba ang kakapalan ng mukha sa confidence. Hindi na nga confidence yan Papunta na sa kayabangan
Kaso, minahal mo naman ng todo ang mayabang na to. Ewan ko ba? Sabi ko naman hindi ako papatol sa mga nuknukan ng yabang. Kaso, kinarma ka ata sa akin. Hindi naman lahat ng karma masama. Para sa akin, good karma ka. Kasi after kong masaktan sa maling tao, ikaw ang good karma na binato sa akin ng Diyos. Nabukulan ka ba ng binato ka niya? Sige, ilakas mo yung biro mo. Kapag binawi niya ako sa'yo, iiyak ka talaga. Hindi rin. Hindi ka iiyak pag binawi ako ni Lord sa'yo? Hindi ka na niya babawiin kasi alam niyang tayo talaga para sa isa't isa. Ay, huwag kang masyadong kampante. Tandaan mo, nagkahiwalay na tayo noon. At hindi na ako papayag na maulit yun ngayon. Diyan ako bilib sa'yo eh. Bakit? Laki ng tiwala mo sa relasyon natin. Masyado ka lang in love sa akin, kaya tiwala ako na hindi mo ako basta-bastang iiwan. Nagsiseryoso na ako sa usapan, gagatungan mo na naman ang kayabangan. Kilala mo naman ako. Dinadaan ko lang sa biro ang lahat, pero seryoso ako. Seryoso sa'yo. Alam mo, ang landi mo pa rin, no? Sa'yo lang naman ako ganito. Talaga lang, ha? Samantalang dati, kapag hindi mo ako kasama, nilalandi mo raw yung kapitbahay nyo na dalaga. Uy, walang ganun. Si Ate Nila ba ang nagsabi niyan? Halika, puntaan natin siya para magkaalaman. Joke lang. Hinuhuli lang kita. Hindi mo na kailangan gawin yan. Loyal ako sa'yo nun. Kahit gusto akong lapitan ng kapitbahay naming dalaga nun, iniwasan ko pa rin. So inaamin mong may gusto sa'yo yung kapitbahay nyo noon? Oh, bakit parang papunta na to sa away? Huwag mong sabihin sa akin pinagseselosan mo pa yun. Masama ba? So wala akong naging closure sa'yo noon eh. Kung closure lang din naman ang pag-uusapan, ikaw nga tong hindi nagbigay sa akin nun nung iniwan mo ako. Napatahimik si Mitch sa sinabi ko, Papa Dudut. Hindi ko rin alam kung bakit napabulalas ako tungkol doon. Nangako naman ako sa sarili ko na hindi na importante ang dahilan kung bakit niya ako iniwan noon dahil nakabalik naman siya sa ngayon. Kaya lang tao lamang ako at naghahanap ng sagot kung bakit nawala siya sa akin noon. Babawiin ko na nga sana yung sinabi ko para hindi na awkward. Nagkunwari na lamang ako na pinagpapatuloy na ang pagbubukas ng regalo. Kaya lang ay hindi na ibalik ang dating masayang energy namin. Kaya naman hinawakan ni Mitch ang mga kamay ko para ibigay sa akin ang closure na ilang taong ko ring hinahanap. Pinatigil niya ako sa pagbubukas ng mga regalo. Hinarap niya ako at tinanong kung gusto ko ba talagang malaman kung bakit niya ako iniwan. Tumango lamang ako kahit na hindi na ako noon sigurado kung gusto ko pa rin bang malaman. Napabuntong hininga si Mitch. Panay ang tingin niya sa paligid. Parang alanganin din siya kung sasabihin sa akin ang katotohanan. Kinabahan ako noon, Papa Dudut, kung ano-ano ang laro sa isipan ko sa kung bakit nga ba niya ako iniwan. At doon ay mas lalong kumabog ang dibdib ko nang malaman ko ang katotohanan. Inamin niya sa akin na nagpadala siya sa mga sinabi ng ibang tao na masyado akong bata para sa kanya. Na kesyo maghahanap daw siya ng kaedad niya at pareha sa level ng pag-iisip niya. Kaya naman pinatos niya ang isang manliligaw niya. Hindi raw niya gusto ang lalaking yon pero nagawa niyang patulan dahil masyado siyang nadala sa emosyon niya. Nilihim nila ang kanilang relasyon. Hindi yun nalaman ni Ate Nila dahil nahihiya rin daw si Mitch sa ginawa niya. Pero 2 buwan lang nagtagal ang relasyon na yon at iniwan na rin siya ni Mitch, Papa Dudut. Na-realize daw niya na ako talaga ang gusto niya. Gusto raw niya makipagbalikan sa akin pero sinabi ni Ate Nila na masyado na raw akong nasaktan. At mas makakabuti kung mag-move on na lamang kaming pareho mula sa sakit na aming naranasan ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko pa rin matanggap na pinagpalit ako ni Mitch sa iba, Papa Dudut. Inakala kong hiniwalayan lamang niya ako dahil nakinig siya sa iba. Kaya lang iba pala ang totoong nangyari.
Nasaktan ako noon at hindi ko naman yon gustong ipakita sa kanya. Kaya lang ay mabilis niya akong nahalata, Papa Dudut. Kinausap niya ako tungkol doon, natatakot na raw siya na baka magbago na ang isip ko sa kanya. Natakot siya na baka hindi ko na siya gustong mahalin. Doon siya nagkakamali. Kahit ganoon ang nangyari sa nakaraan namin, ni minsan ay hindi sumaglit sa akin na bawiin ang pagmamahal ko sa kanya, Papa Dudut. Nakonsensya tuloy ako dahil ramdam ko ang takot sa mga mata niya habang nagtatanong kung bala ko na ba siyang iwanan. Hindi ko siya pwedeng iwan, Papa Dudut. Ayoko. Alam ko sa puso ko na siya na ang huling tao na gusto kong makasama. Naapektuhan lang talaga ako sa inamin niya at nabigla lang naman. Hindi ko lang din kasi inaasahan, kaya naman sinubukan kong bumawi para iparamdam sa kanya na hindi importante ang naging kasalanan niya sa akin sa nakaraan. Gusto kong bumawi sa kanya sa kasalukuyan. Gusto kong ipakita sa kanya na baliwala ang pagkakamali niya. Siya ang pinaka-importanting meron ako at handa ko yung ipakita sa kanya, Papa Dudut. Kaya naman minadali kong gumawa ng paraan para maiparamdam sa kanya na hindi siya dapat mangamba na iiwan ko siya. Yun ang pinaka-huling gagawin ko. Nawala na siya noon at alam ko kung gaano yon naging mahirap para sa akin. Kaya naman gagawa na ako ng paraan para hindi na yun maulit pa, Papa Dudut. Mitch, asan ka? Nakauwi na ako. Ang aga mo namang umuwi. Hindi ba mamaya pang 6:00 ang out mo sa trabaho? Nag-early out ako. Bakit? Masama ba pakiramdam mo? Gusto mo ipagtimpla kita ng tsaa? Ano, may masakit ba sa'yo? O teka, lalabas lang ako para bumili ng gamot mo ha? Wala akong sakit. Ayos lang ako. Eh bakit nag-early out ka sa trabaho mo? Para mag-date tayo. Magbihis ka na. Magsuot ka rin ng komportableng sapatos. Mahaba ang gala natin. Anong okasyon? Katatapos lang naman ang monthsary natin. Hindi naman natin birthday. Anong meron? Kailangan bang may okasyon para i-date ko ang paborito kong asawa? Paboritong asawa? Bakit? Meron ka pa bang ibang asawa bukod sa akin? Mali na naman ako. Paborito at nag-iisa kong asawa. Naayos ko na ba, ma'am? Pwede na. Pero bakit nga bigla-bigla gusto mong mag-date tayo? May kasalanan ka, no? Siguro, masasabing kasalanan nga ang dahilan ko kung bakit inaaya kita ngayon. Anong ginawa mo? Pag mabigat yung kasalanan mo, hindi ako makikipag-date sa'yo. Makitulog ka na kina Ate Nila mo. Ang sinasabi kong kasalanan ay yung mga panahon na nawala ako sa buhay mo. Paano naging kasalanan yun? Kasi pwede naman pala kitang habulin, kaya lang nagpadala ako sa takot na i-reject mo ako. Hindi pa rin kasalanan yun. Ako nga tong may kasalanan sa'yo eh. Kaya nga nahihiya pa rin ako ngayon. Okay na yun. Wala na sa akin ang nangyari nun. Wala na ba talaga? Pero bakit pakiramdam ko? Ayaw mo pa rin makalimutan yun. Hindi ko naman na makakalimutan yun. Pero kaya ko mabuhay kahit meron yun. Sure ka? Baka isang araw isumbat mo yun sa akin. Kailan ko ba sinumbat lahat ng nagawa ko para sa'yo? Baka lang kasi… Kung ganyan ang iniisip mong gagawin ko, nakakasama naman pala ng loob. Gusto ko lang naman bumawi sa mga panahon na nagkaiwalay tayo. Sorry na, pero hindi mo naman talaga kailangang bumawi. Hindi pwede. Marami na akong plano para sa atin. Talaga? Anong mga plano yan? Bala ko, magbakasyon tayo. Out of town. Hindi ko pa naman nagagalaw ang leave credits ko. Kahit saan mo gustong pumunta, pupuntahan natin. Libre ko. Aba, libre mo lahat? Magastos ako, sige ka. Magsisisi ka. Kahit anong ituro mo, bibilin ko. Pangbawi lang sa nakaraan. Hindi kasi kita mabilan dati o malibre man lang kahit buko juice at monay. Ikaw lagi yung taya noon. Hayaan mo ako naman ang manlibre ngayon. Naiintindihan ko naman na wala ka pang panlibre sa akin.
Malamang estudyante ka pa lang nun eh. Hindi naman ako naniningil. Pero gusto ko talagang bumawi sa mga hindi ko naibigay at nagawa noon. Hayaan mo na ako. Bakit ba lagi mong iniisip na bumawi sa nakaraan? Wala ka namang utang. Binigay mo pa rin sa akin ang lahat ng makakaya mo noon. At alam kong pinaghirapan mo lahat. Mula sa love letters, hanggang sa paghatid sundo sa akin sa trabaho. Sapat na yun sa akin. Wala nang kailangang bayaran ngayon. Gusto ko lang namang mabigyan ka ng masaya at magandang buhay. Para hindi mo pagsisiya na binigyan mo ako ng second chance ngayon. Ako pa nga ata ang dapat bumawi sa'yo eh. Kasi binigyan mo ako ng second chance. Matapos kitang iwan para sa iba. Hindi ko naman alam noon na iniwan mo ako para sa iba. Pero kahit nalaman mo na, hindi mo pa rin ako tinalikuran. At gusto mo pa rin ibigay sa akin ang lahat. Dun pa lang, bawi na lahat ng nawalang oras sa atin noon eh. Hindi ako makapaniwala kung gaano ako kaswerte na magkaroon ng chance para marinig ang mga salitang yon mula kay Mitch. Hindi pa rin ako makapaniwala na meron kaming second chance para ipagpatuloy ang pagmamahalan namin na naudlot sa nakaraan. Baka nga kinailangan naming pagdaanan ang hiwalayang yon para malaman namin na kami ang itinakda ng Diyos. Niyakap ko siya dahil hindi ko na alam kung ano pa ang isasagot ko. Parang masyadong perfect ang mga huling sinabi niya, Papa Dudut. Hindi ko na yon madudugtungan pa. Kaya dinaan ko na lamang sa yakap para iparamdam sa kanya na masaya akong narinig sa kanya na sapat na ang lahat. Pero kahit na ganoon pa man ay hindi pa rin niya ako napigilan na ibigay sa kanya mga bagay na hindi ko nakayanang ibigay noon. Hindi na ito para bumawi lang. Ginawa ko na yon para makita niya kung gaano ko siya kamahal. Sa paglipas pa ng mga buwan ay naging masaya ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Wala kaming naging pagtatalo. Ito talaga ang relasyong pangarap at kinaiinggitan ng lahat. Kaya buong puso akong nagpapasalamat na meron ako ng ganitong klase ng relasyon. At pinangako ko sa sarili ko na kahit na anong mangyari, hindi ko ito sasayangin. Minsan ang nawala si Mitch sa akin. Hindi pwedeng maulit yon. Ang mga dating nagduda sa relasyon namin ngayon ay sila na mismo ang nagsasabi ng sana all. Sila na mismo ang nagpapakita ng suporta. Bigla silang naniwala na totoo ang pagmamahalan naming dalawa. Kabilang na doon si Ate Nila at hindi naman kontra si ate noon sa naging relasyon namin. At maski na ang pagbabalikan namin. Pero may takot lang siya na masaktan kaming dalawa sa proseso ng pagmamahalan namin. Ayaw niyang makita ang dalawang mahalagang tao sa kanya ay kapwa masasaktan dahil sa pagsugal muli sa pagmamahal. Tinanggal namin ang mga takot na yon nang dalawin niya kami sa aming bahay, Papa Dudut. Mabuti naman at nakadalaw ka rito sa amin, Ate Nila. Oo nga Nila, ang tagal ka na naming iniimbitahan pero panay ang tanggi mo. Kasi naman ang dami kong ginagawa. Umiiwas ka lang ata sa amin eh. Uy, hindi ah! Kilala kita. Pag nanlalaki ang mga mata mo at kinakagat ang labi mo, ibig sabihin guilty ka. Siguro ngayon lang nagsisink in sa akin na nagkabalikan na kayong dalawa. At hindi na kami magkakaiwalay pa. I love you, Mitch, ha? Palagi. Huwag mo nga nilalandi sa harapan kong best friend ko, Jerry ha. Nakakakilabot. Ba, hindi ka pa rin ba sanay? Dati pa naman nakikita mo na kaming naglalambingan. Akala nyo ba nasanay na ako noon? Panay kaya ang iwas ko sa inyo kapag nakikita ko kayo naglalambingan? Mas lalo ngayon, no? Masanay ka na kasi hindi na to hihinto. Hindi na kami maghihiwalay. Ganyan din naman ang sinabi nyo sa akin noon eh. Sabi nyo kahit anong mangyari, hindi kayo maghihiwalay. Magtiwala ka na sa tibay ng relasyon namin ngayon. Wala na tong gibaan. Alam nyo, bigla ako may naalala. Kung mapapahiya lang kami sa alaala na yan, wag mo nang ituloy. Nakakahiya naman talaga kayo noon, no? Ang OA nyong pareho.
Tapos masyado pa kayong madrama. Talo nyo pa ang mga bida sa teleserye. Akala nyo lagi nyong kalaban ng buong mundo. Parang gano'n naman ang nangyari noon. Oh well, tama rin naman. Oy, pero may tatanong lang ako. Ano yun? Wala pala. Kalimutan nyo na yun. Gusto mo pa kaming pag-isipin ni Mitch? Ano yun? Alam mo may issue ako sa closure tapos bibitinin mo ako. Sa totoo lang, kay Mitch ko gustong itanong to eh. Kinakabahan naman ako sa tanong na yan. Ano ba yun? Hindi mo na ba iiwan si Jerry para sa ibang lalaki kapag na-pressure ka na naman ng mga taong mahilig makialam sa relasyon ninyo? Ha? Paanong… Mitch, best friend mo ko. Kahit hindi mo sabihin, alam ko. Alam kong iniwan mo si Jerry para sa iba dahil masyado ka nang nadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Alam mo ang tungkol doon, ate? Alam mo rin ba? Inamin ko na kay Jerry ang totoo. Nagulat lang ako na alam mo rin palang lahat, Nila. Sabi ko nga best friend mo ko. Alam kong lahat kahit hindi ka pa magsalita, no? Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinaramdam mo pa rin sa akin na hindi ako pinagpalit ni Mitch sa iba. Kasi ayoko nang dagdagan pa yung sakit na nararamdaman mo noon. Tsaka ayoko magalit ka sa kanya, no? Pero alam mo Mitch, ako yung nagalit sa'yo sa ginawa mo rito kay Jerry eh. Hindi ko lang pinaramdam sa kapatid ko pero alam mo talagang naku, gigil na gigil ako sa'yo noon. At naiintindihan ko. Maipapangako mo bang hindi mo na inuulitin, ha? Kasi kahit buwisit ako rito sa kapatid ko, mahal ko yan ano? Ayoko na masaktan ulit yan kapag iniwan mo na naman. Hindi na mauulit ang dati. Hindi ko na siya iiwan. Siya na ang huli. Pinapangako ko. Siya na talaga ang huli ko. Pangahawakan ko yan ha, panindigan mo yan. Ayoko nang masaktan ulit tong si Jerry kapag nawala ka na naman. Ano ka ba naman ate? Hindi na nga mawawala tong si Mitch. Ako na nga raw ang huli niya oh. Ayaw pang maniwala. Hindi naman sa ayaw ko maniwala. Natatakot lang ako na kapag isang araw, mawala na naman tong si Mitch. Hindi ko na alam kung paano ko itatago yung galit ko kapag nangyari yun. Hindi na mangyayari yun. Inuulit ko. Si Jerry na ang huli. Papadudot hinawakan ni Mitch ang kamay ko at tinignan ako habang sinasabi ang mga salitang yon. Ako na raw ang huli niya. At yun din naman ang gusto kong sabihin sa kanya, Papadudot. Siya na ang huli ko at hindi ko na siya susundan pa ng ibang mamahalin. Siya lang talaga. Kami na ang huli sa isa't isa. Nang makampante si Ate Nila sa mga sinabi ni Mitch ay saka ito ngumiti sa amin. Niyakap niya si Mitch ng napakahigpit. Matagal ding nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Mitch. At masaya ako na tuluyan na silang nagkaayos na dalawa. Saglit pang nanatili si Ate Nila sa bahay bago nagpaalam sa amin para umuwi na. Hinatid namin siya ni Mitch hanggang sa kanto namin. Hinintay namin siyang makasakay ng taxi bago kami nagpasyang bumalik ng bahay. Magkahawak kamay kami ni Mitch habang naglalakad pa uwi. Hanggang sa biglang makaisip si Mitch ng pwede naming gawin. Sinabi niya na natatakam daw siya ng monay na may peanut butter at saka buko juice na maraming yelo. Nagmadali kaming pumunta sa paborito naming bakery at maswerte kaming hindi pa yon nakapagsara kaya nakapag-order pa kami. Alam kong sasamang muli ang tiyan ko dahil pinagsabay ko na naman ang monay at buko juice pero wala akong pakialam. Masyado akong lumulutang noon sa saya dahil sa pagmamahal ko kay Mitch. Nang matapos kaming kumain ay inaya niya akong maglakad at tunguhin ang paradahan kung saan madalas ko siyang hinahatid at sinusundo pagkatapos ng kanyang trabaho. Ilang libong alaala ang nagbalik sa amin ang mga oras na yon. Kahit sabihin pang saglit na panahon lang kaming naging magkarelasyon noon. Nang magtinginan kaming dalawa ay doon ko naramdaman kung gaano ko gustong ialay ang buhay ko sa kanya. Sobrang mahal ko siya, Papadudot. Hindi ko napigilang hawakan ang kanyang mukha at ulitin ang pangakong siya na ang huli para sa akin. Ngumiti siya at inulit din ang mga katagang yon sa akin. Ako na raw ang kanyang huli.
Nagkatotoo naman ang pangako niyang yon. Ako na nga ang kanyang naging huli. Dahil isang araw muli na naman niya akong iniwan. At sa pagkakataong yon alam kong hindi na siya babalik pa. Hindi niya ako pinagpalit sa iba pero sa Diyos na ang bumawi sa kanya. Sobrang sakit noon para sa akin. Akala ko sa pangalawang pagkakataon ay magiging masaya at mahaba na ang pagsasama namin, Papa Dudut. Pero tulad ng dati parang pinatikim lang sa akin ang kaunting saya kasama siya. Dahil sa huli, babawiin din siya. Ilang buwan nang sumakabilang buhay si Mitch, Papa Dudut, at hanggang ngayon ay wala pa rin closure sa akin ang pagkamatay niya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagtatanong ko sa Diyos. Bakit niya binawi si Mitch? Bakit niya ibinalik si Mitch sa akin gayong balak din pala niya kaming paghiwalayin? Mas matatanggap ko pa siguro kung pinagpalit na lamang niya ako sa ibang lalaki. At least alam kong andyan lang sa paligid at pwede ko pang mahalin sa malayo. Pero iba na yung kaso namin sa ngayon, Papa Dudut. Walang kahit na anong sasakyan ang maghahatid sa akin patungo sa kanya. Walang kahit na anong mamahaling telepono ang pwedeng makatulong para makausap ko pa siya. Wala na. Oo, at ako ang kanyang huli pero napakasakit isipin na hindi ko naman maramdaman kung gaano ako kaswerte na ako ang lalaking huli niyang minahal dahil hindi ko naman siya mahahawakan at nalalapitan. Ako man ang huli pero bakit ang hirap? Ang hirap makita ang kagandahan ng mga salitang yon. Lalo't hindi ko na siya pwedeng makaharap pa sa ngayon. Maraming salamat po sa pagdadalamhati at pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jerry. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1.